Yung una nating tanim na madidagwa, tumubo na rin. Yung manok natin naghihintay na po. Buras na kasi ng pakain, kaya pag pumasok tayo galing sa labas, yung ating manok naghihintay na dito. Ang dami na ring itlog dito mga katambayan. Pangit pa rin po yung panahon, may paulan-ulan pa rin po kada araw. Ilang itlog na kaya yung nandito sa ating pitlogan. Dumadami na po. Ayan po yung kagandahan sa ating pag-aalaga ng native. Uy, ang dami. Napakarami. Baka hindi lang po isa yung nangitlog dyan. Madami na rin po dito. Yun. Dumadami na talaga yung nangitlog. Dito wala na po nangingitlog. Nasa taas na po lahat. Ang problema na po dyan, baka magsapaw-sapaw sila. Sapawan mangitlog. Yan yung isa sa mga problema po sa pag-alaga ng native chicken po. Na minsan sa isang paitlogan, dalawa po yung naglilimlim, dalawa po yung nangingitlog. At kung ako pong tatanungin po, mas maganda naman talaga na i-incubate yung ating mga itlog, yung nakukulikta po natin para sabayan yung pagpisa. Sa heritage chickens po natin, kailangan talaga yan i-incubate, kasi trabaho lang po nila ay mangitlog lang po talaga, kain itlog. Sa native po natin, naglilimlim po yan. Pero kung ako po yung tatanungin, kayang-kaya po talaga na kung ano po yung ginagawa ng heritage chickens na itlog lang po ng itlog, kaya din po yan gawin ng ating native po. Isa sa mga diskarte po natin, kunin na po yung mga itlog po nila, kuliktahin. Huwag po palimlimin. Kumbaga, sasanayin natin sila na mag-itlog ng itlog at hindi natin palimlimin. Yun nga lang, may ginawa man tayong pa-itlogan nila. So kailangan talaga na kunin yung mga itlog po nila. Para sa ganon, pag nakita nila na walang itlog, maisipan nila na hindi maglimlim. So yung native kasi pag may itlog, kung time na po nila na maglimlim, maglimlim po yan. Pero pag walang itlog at time nila po na maglimlim, at wala silang makita, sigurado hindi yan maglimlim. Nagawa ko po yan dati. Itatry po natin yan ulit dito. Pero sa ngayon, since wala pa tayong kuryente dito, baka palimliman muna natin. At yung ating mga inahin naman po na nangitlog na po nung unang dating dito, wala pa tayong sinyalis po na maglimlim sila. Gaya po ng ating hulog. Yan. Mga unang bili natin. Wala pa tayong sinyalis na maglimlim. Titingnan natin yan. Eksperimentuhan kung magawa pa natin ulit. Sa laki ng ating area dito sa ating Manukan Katambayan, maaari po talaga tayo makasave po sa kanilang patuka. Kasi una po, yung ating manok 50 grams kada pagkain o kumbaga 100 grams kada araw. So kung ganito yung setup ng inyong manukan, kahit 75 grams o 70 grams yung pagkain nyo po kada araw, mapupunan niya pa rin yung kakulangan po, kasi sa area po natin madaming damo, maaari pa po sila makakain po ng mga insekto at mga mga lupa, mga bato-bato. Kayang kainin po ng ating mga alaga po yan. Pinaka the best yung damo talaga nakakatulong po na matugunan yung kakulangan kung sakaling gusto nyo pong magtipid. So, nasa yung ating inahin dito nasa 25. Yung ating lalaki nasa 6.
almost 30 yung ating kumbaga almost 30 yung ating tawag dito yung ating babae. Ay lang po dyan yung mga ngitlog, 10 kada araw. Kaya na po kayang-kaya na po natin makakolekta po ng 300 eggs a month. So napakadami na po niyan. But since yung ating mga alaga, majority po ay native, nasa 20 yung native po natin na inahin. May talaga dyan, iba o kumaga may inahin talaga dyan na maglilimlim. Pero since plano po natin na paitlogin lang na paitlogin, ang gagawin po natin dyan ay lang, kolektahin lang ng kolektahin. Huwag po pa bigyan ng chance na maglimlim. Basta maganda lang yung ating pakain. Mangitlog po yan at kakastahan ng ating mga tandang. Sigurado magiging kagaya po yan ng ating mga heritage po. Kung makita man natin yung ating inahin po na maglimlim kahit walang itlog, babalik sa kanya paitlogan, ang gagawin na lang po natin dyan ay ikulong yung ating inahin po ng 1 linggo, paliguan at saka i-condition ulit at lagyan ng kunting asin niya kanyang puwitan para mag-heat na naman o kumbaga na naman po, magpakasta. Ganoon po kasimple yung ating ginagawa sa pag-aalaga ng native. Kagaya po nito, papapakain po natin tinatapo na po natin yung mga natatago o nakatago po sa mga damo, kakaykayin po nila yan. Isang magandang training po yan para yung ating mga damo dito, kakaykayin nila o maghanap sila pagkain. So, ganon ang isa sa mga diskarte po natin. Minsan nagtitipid ako, minsan hindi. Pero pag ganito setup, walang problema po kahit tipirin po natin sila. Madami pa naman sila makakain dito na damo. Gustong gusto po yan ng ating mga alagang native po at saka heritage, pabo, yung damo talaga, paborito yan nila. Isang sikreto din po sa tuloy-tuloy na pag-itlog ng isang manok o yung ating planong pagpapaitlog sa native ay tamang pagkain o kumbaga may tamang diet. Yung ating binibigay po dito ay Galimax 21. Napakaganda po yan para sa ating mga breeders. Para sa ganon ay consistent po sila ng itlog. Siguraduhin lang po na hindi po stress yung ating mga alaga. Yung pinaka-importante dito sa setup naman po natin dito, happy naman yung ating manok, lalo na po pinapakawalan na po natin sila. Yan na po yung mga ganapan ngayong araw mga katambayan at maraming salamat po pala sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel at kung kayo lang po ay napadaan ngayon, sana po ay consider po na i-follow, i-like, subscribe. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay nyo na po sa comment section at ating sasagutin. At huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna natin magpaalam, shoutout muna natin yung ating mga kaibigan dyan na si Alvin Lubigan, GB Gilasio. Sa mga nanood naman po dyan ngayon, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout, isa-shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat, God bless at ingat po kayo palagi. Bye-bye!